Imbis na sagutin ang ating mga katanungan, ay nag-stage po ng malasige sa loob ng Kongreso at nagpaunlak ng kung ano-anong kwento ukol sa pag-detain kay Atty. Lopez. Let me set the record straight. After Atty. Lopez was taken into custody by our Sergeant at Arms, madami po tayong in-extend na concession sa kanya at sa Vice Presidente. Humingi sila ng extension sa visiting hours kay Atty. Lopez. Pinagbigyan po natin. Kahit lagpas alas 7 ng gabi, dumating ang Vice Presidente noong Huwebes. Hinayaan po natin bumisita kahit hindi na visiting hours. Noong sinabi nila na may medical concern raw si Atty. Lopez, pinatingnan po natin ito kaagad sa medical director ng Kongreso para ma-ensure na physically stable si Atty. Lopez. Nung nag-request si Atty. Lopez na payagan siyang umattend sa kanyang physical therapy session para sa frozen shoulder, pumayag po tayo. Sabi natin, bigyan niya lang tayo ng schedule nito at sasamahan siya ng security personnel under kay Sergeant at Arms. Nag-request ulit si Atty. Lopez, magpapasama raw siya ng companion sa kanyang silid. Ang sagot po natin, okay, pwede kasamahan ng isang miyembro ng pamilya mo. Gusto raw po ni Atty. Lopez ng additional security personnel. Pinagbigyan din po natin. May request pa si Atty. Lopez, pwede raw po ba payagan ang personal physician niya na bumisita sa kanyang araw-araw? Sabi po natin, okay. Sundin lang po ang guidelines ng ating Office of the Sergeant at Arms dahil ang opisina nila ang umaasikaso sa seguridad sa loob ng Batasang Complex. Kahit na hindi visiting day ang Sunday, nung nag-request po si Atty. Lopez na payagan ang council at OBP staff niya na bisitahin siya ng linggo, hindi po natin tinanggihan ito. Ngunit nilagay nila sa security risk ang buong Kongreso sa pagpupumilit ng Vice Presidente na manirahan sa loob. May notice pa po tayong natanggap noong Biyernes, mag-walking exercise raw si Vice Presidente sa loob ng Batasang Complex. Bandang hapon ng November 22, siguro noong naging malinaw sa OSAA na mananatili ulit ang Vice Presidente sa loob ng Batasan for that night, nakatanggap po ang ating committee ng report mula sa OSAA reiterating that the continued presence of the Vice President in the House of Representative Complex has disrupted its normal operations and has jeopardized security. Dahil po sa urgency ng concern ng OSAA, nagpatawag ako ng special meeting of the committee in accordance with Section 37 of the Rules of House of Representatives, which states that special meetings may be held by the committee, which may be called by the chairperson or by 1/4 of all its members, provided that the members shall be notified in writing or through electronic mail or instant messaging, indicating therein the date, time, place, and agenda of the meeting. Sa special meeting na yon, this committee unanimously resolved to transfer Atty. Lopez from the House of Representatives Detention Center to the Women's Correctional Facility in Mandaluyong. Para sa hindi pamilyar sa ating rules, nakasaad po sa Section 11 na nasa discretion po ng committee kung saan i-detain ang isang tao na nahaltulan ng contempt. The rule states that upon order of the committee, a person cited in contempt shall be detained in such place as the chairperson or acting chairperson may designate. Sa tanong kung bakit napagdesisyonan ito at ng committee na ilipat si Atty. Lopez, ang primary consideration po rito ay ang seguridad ng complex and to alleviate the strain caused by to the staff by the continued presence of the Vice President
and her contingent sa loob ng complex. Lalong-lalo na po ang mga security personnel natin sa OSAA. May breach of security protocols and guidelines of the House of Representatives on the conduct of visits to detained individuals. Kahit na ilang beses po tayo nanawagan sa Vice Presidente, patuloy pa rin po ang kanyang disregard and brazen non-compliance of the office orders prohibiting visitors from staying overnight in the premises of the House of Representatives.